Magandang umaga po mga mahal kong kababayan. Ito po ang Tatay Views 70 Vlog. 70 po kasi 70 years old na po ako. Gusto ko pong batiin kayong lahat ng magandang umaga. Sana saan mang panig kayo naroon. Prayer ko po na lahat tayo ay malusog, malayo sa mga sakit, malayo sa aksidente at kalamidad. Prayer ko rin po na sana maging tahimik na po ang ating bansa at malayo tayo sa giyera. At sana po makapag-isip-isip na ang ating mga pinuno na ang tanging laman ng kanilang isip ay kwarta. Pera. Kayamanan. So, pag-usapan po natin ang walang kamatayang issues tungkol sa Quadcom, tungkol sa baha, flood control projects. Andito po tayo sa stage na ito ng ating buhay, yung kung saan tayo po ay nakakaranas ng mga kalamidad, mga bagay-bagay na kagutuman, ano po, kagutuman po para sa ating mahihirap. Ang busog lang naman po at saka bundat sa pera, itong mga politiko natin. Ginagawa nilang negosyo ang politika, yun. Once na nagkamali tayo, ibinuto natin ng isang politiko na manunungkulan ng 3 taon, 6 na taon. Tingnan nyo po, titinan po natin, ang una po nating tatanungin sa kanila. Kung sakali lang po, magkaroon kayo ng makadaupang palad nyo sila. Tatanungin nyo lang po ang isang politiko o hahanapin mo sa kanila ang mga katanungang, pag nakaupo na po kayo, ano po ang gagawin nyo? At paano mo po gagawin? Ano ang gagawin at paano gagawin? Karaniwan po sa kanila, mga matatamis ang kanilang mga salita. Pangako dito, pangako doon. Pag nakaupo na, hihingi ka ng tulong, isa kang mahirap, pahihirapan ka, papipirmahin ka pa, at kung ano-ano pang mga bagay-bagay na hihingin sa'yo, ganun. So, pag humingi ka ng tulong, shit ka sa kanila. Pero sila, nangungurakot sila ng pera ng taong bayan. Yun po. Yan yung pag-usapan natin yan. So, baha, kalamidad, at lahat po ng kabuhayan natin na pwedeng kasi alam nyo po, kapag ang politiko ay nangako ng kabuhayan, meron po tayo kasing pwede natin silang singilin pag sila nakaupo na. Halimbawa po, noong nangangampanya pa lamang po ito si BBM, po. Inampanya niya na pabababain niya hanggang 20 pesos ang bigas po. Kaya ito nga po ang tanong natin. Yun ang kanyang pangako, di po ba? Yung kanyang sinabi, pabababain niya ang 20 pesos na bigas. Okay. Paano niya gagawin yun? Paano? Kaya dapat itinanong natin sa kanya, paano niya gagawin yun? Wala naman siyang kaplano-plano, wala siyang program. Sa totoo lang po, dito sa Pilipinas, noong panahon po, noong mga 1970s, yung tatay po ni BBM ay nagtayo po yan ng institution. Institution po na ang tawag ko na 11RR, pero yun ay IIRR.
Integrated Institute for Rice Research, or IRRI, Integrated Rice Research Institute. Marami pong mga karatig bansa natin sa Asia nag-aral po dito sa Pilipinas. Totoo lang po. Kasi noon, tayo ay exporter ng mga bigas, no? So, mga karatig nating mga bansa nag-i-import ng bigas sa atin, tayo po ang nag-supply sa kanila. Noong panahon yon, noong bago mag-martial law. Maganda po yung program na yun eh. Yung pangkabuhayan. Kasi tayo po ang mga magsasaka noon, buhay. Po, buhay sila. Yan ang sinasabi ko sa aking parabola na galing sa Biblia. May kaugnayan po ang parabola ko doon sa ayuda. Yung ayuda po kasi, may tutumbas ko po yan sa isang isda, isang mangingisda. Yung mangingisda na yan, yung gobyerno natin. Po. Ang kagaya ni, halimbawa ni speaker natin, ano po, mahilig siya sa ayuda. Ano po. May parabola po ako dyan na kapag binigyan mo ako ng isda o ayuda, ano, na pwede akong kumain ng 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 2 linggo. Pagkatapos noon, gutom na naman ako. Maasa na naman ako sa gobyerno. Pero kung pagdudugtong-dugtungin po natin yung panahon, maganda po yung palakad ni Marcos Sr. noon eh. Yung talagang masagana 99, nagtayo siya ng ganyan. Talagang yung mga pakuryente sa bawat barangay, sa mga liblib na lugar, nagkaroon po ng ganyan eh. Yung pong development niyan, nagtayo siya ng mga kalsada mula sa bukid hanggang sa market. Yan po ang tinayong, yan po ang mga maganda sa panahon ni Marcos. Okay, maganda po talaga. At tayo po noon ay mura ang mga bigas noon. Siguro nagyabang itong si BBM sa kanyang talumpati noong kanyang inauguration yata yun, ng pagiging presidente niya, o kaya sa pangangampanya niya, gagawin niyang 20 pesos ang 1 kilo ng bigas. Pero wala po siyang programa. Nakaupo na po siya, hinahanap natin yung 20 pesos. Ang 20 pesos ay 1/4 lang pala yun ng 1 kilo. So, 1/3 kasi ang bigas ngayon ay yung maganda-ganda 60 pesos per kilo. 58 yung magaganda na rin na 58. Pero yung 20 pesos na yun ay 1/3 lamang ng 1 kilo. So, yun pong ipinangako niya. Nung sinisita siya, ang katwiran niya, nangako eh. Gusto nyo pa, tuparin ko pa. Pangarap ko lang yun. Yun pala, pangarap. Kaya mag-ingat po kayo sa mga nangangarap na politiko na kapag nangako sobra-sobra, no? Yan po, ang boto po natin ay isang banal na karapatan natin yan. Tayo ang nagluluklok sa mga politiko para maging leader natin. Sana piliin nating mabuti ang mga politiko na iluluklok natin. Kung bakit? Kasi kapag pangarap lang palagi, pinalakpakan nga po yung pangarap niya eh. Nung kanyang SONA, 20 million ang kanyang budget, takapalakpak lang ng mga tao, yung mga buhaya. Yung kanyang mga tagasunod, yung mga aso niya. Palakpakan ng kuntudo, palakpak talaga. 20 million ang gastos doon sa pagpapalakpak sa kanya. Ang kanyang SONA natuon doon sa 5,500 flood control project na natapos na niya. Palakpakan ang mga buhaya.
20 milyon ginastos sa loob ng kalahating araw. Pumalakpak lang sa kanya. Siyempre, alam naman na mga Pilipino, madasalin ang Pilipino eh. Sana totoo. Sana po, Lord, totoo ang sinabi ni Presidente na nakatapos siya ng 5,500 flood control projects. Okay? Dininig ng Panginoon yung mga panalangin ng mga taimtim na nananalangin po mga Pilipino. Totoo po kaya yun? Sana po totoo. Siguro sabi ni Lord, tingnan natin kasi nungalingan itong baka pangarap lang yan. Pinaulan ni Karina ang Metro Manila. Pinakcheck siya ng kalikasan. My God. Lampas bubong ang mga ang baha. Nasaan ang flood control project? At meron siya ngayong statement o pahayag na pwede daw siyang magpa-imbestiga doon sa kanyang mga investigador, mga kongresista, na mga buhaya. Iimbestigahan siya noon. Para ano? Para ano po? Para sabihin tama ang kanyang mga ginagawa. Ang kanyang pangarap ay hindi lang pangarap, kundi ginawa niya sa totoong buhay. Budol po yun. Huwag tayong pumayag na mag-imbestiga siya. Ang mag-imbestiga sa kanya ay mga korap na mga kongresista, mga senador. Dapat po, kung mayroon mang mag-imbestiga, dapat po, yung mga independent bodies, mga investigators, mga abogado, mga independent po yan, mag-create ng commission na mag-imbestiga dyan sa kung paano nawala yung trilyon. Kasi 1.4 billion araw-araw ang flood control project. Diyan nga po, nakabili ng, hindi naman tayo bulag hindi man tayo bingi, para hindi natin marinig sa mga balibalita, no? Nakabili yung may hawak ng pondo, dalawa lang silang daw, sabi ni BP Sara, dalawa lang silang tao sa kongreso ang may hawak ng kaba ng bayan, ng pera ng bayan. Sino po yan? Si Martin Romualdez at si Saldico. Magkasabwat po yung dalawang yan eh. Alam nyo po, yung mga sinasabi ko ay pagpuna po yan. At patutuo doon sa mga balibalita na narinig natin. Ano po? Yan po ay balita. Totoo naman. Si Saldico, nakabili ng helicopter. Nakabili ng jet plane. Saan ang galing? No? Magkasabwat po yung dalawang yan eh. Yan. Sana kung yan muna ang unang imbestigahan. Yung mga kayamanan ni Abante, ni Kimbo, at ng mga congressman, ng mga buhaya sa Quadcom. Yan po ang imbestigahan. Kasi lahat po tayo apektado dyan eh. Dahil ang mga buwis natin, alam nyo po, hindi como tayo ay mahirap, hindi tayo nagbabayad ng buwis. Lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Magmula po sa OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa, nagre-remit po sila ng pera dito sa ating Pilipinas. Nagbabayad po ng mga buwis yan. Magmula po dyan sa mga trabahador sa gobyerno, binabawasan na po yan ng mga withholding tax. Sa mga private, mga companies, binabawasan na po yan ng withholding tax. Napupunta po yan sa kaban ng bayan. Tayong mga malilit na Pilipino, nagbabayad tayo sa pamamagitan ng value-added tax. Lahat po ng binibil natin, pamasahe, papunta sa palengke, mga pagkain na binibil natin, yan po ay mayroong value-added tax. So tayo pa nagbabayad. Isa tayo sa mga taxpayers. Saan pupunta ang ating mga taxes? Kinukurakot lang. At yan ay hawak lang po, dalawa lang ang may hawak ng pera ng taong bayan. Martin Romualdez at saka si Saldico. Ayon po yan kay BP Sara. So, na-educate po tayo, di po ba? Na-educate tayo ni BP Sara na dahil sa dalawang yan, naghihirap po ang ating bansa. Quadcom. Ano ba yung Quadcom? Ang Quadcom po ay apat na
na committee na binuo ng isa na para maging isa lamang. Ang kanilang tanging layunin ay kumahul. O, mga aso sila eh. Aso sila ni Martin Romualdez. Kapag sinabi ni Martin, gawin niyo akong Prime Minister. Lahat ng hadlang, sisiraan natin. Lahat ng hadlang, gurgurin. Paano? Inumpis na nila kay BP Sara kasi si BP Sara, kahit Duterte po yan kahit na po anong paninira mo dyan, matino pong tao yan Matinong tao po yan. At yung mga naninira po, sila po ang mga buhaya. Gusto nilang manatili sa posisyon Hantayin lang po nila na maging manungkulan itong ating agila ng Mindanao. Sa totoo lang po, matinong tao po yan. Ang nagsabi, kuha mismo ang nagsasabi o nag-audit ng 125 million, walang anomalya. Pero paulit-ulit sila doon sa confidential fund noong 2022 na hindi naman dapat pag-usapan yun. Tapos na yun, na-audit na yun at saka dineclare na ng kuha na yun ay maganda o tama ang pagkakagastos nun. Saan ka pa? Requested yun ni BP Sara ng budget ng Office of the President. Kung pag-uusapan po ay bribery o corruption, yung paglilipat po ng pondo ng OP papunta sa OBP, yun po ay bawal po yun. Pero ginawa po yan para bait po yun, bait. Pain po yun ni BBM para siraan si BP Sara. Pero alam nyo po, mabuti pong tao si BP Sara. Nag-request po siya somewhere or sometime in the middle of the year. Binigay sa kanya December 19. That year also. So 11 years ang natira, 11 years. 10 plus 1. 11 days I suppose. 11 days po 'yan. Ngayon, kung yan po ay naka-program na po yung yung halimbawa 125 million. Bukod doon, siya ay DepEd Secretary, siya po ay NTF-ELCA co-chairwoman. So, OVP siya. So, yung kanyang yung ginamit po niya sa mga intelligence activities. Yung 125 million, pagdating sa kanya, pak. Dinlagay na kaagad yan doon sa budgeted na so nag-function kaagad ang Sabi ng kuwa, meron silang mga hindi nabigyan ng resibo. So, binigyan sila ng notice of disallowance. Kung tutuusin po sa mga nakakaintindi, ang notice of disallowance ay hindi po krimen. Hindi po yan crime. Kaya hanggang ngayon, hindi sila makapagdemanda laban kay BP Sara kasi hindi naman crime yun Notice of disallowance lang yun. Kailangan mo nga lang magbigay ng mga resibo, ipa-explain mo sa kuwa kung saan mo nagastos. At yan na po yung na-clear na ng kuwa 2022. Pero hanggang ngayon, 2024 na, pinag-uusapan pa ngayon sa Quadcom. Confidential fund dito, confidential fund doon. At kung tutuusin, sino ba ang ma-illegal? No? Sino po ba nag-i-employ sino po bang binabayaran natin ng mga convicted criminals? Franz Castro. Convicted po yan Bakit nakaupo sa Kongreso? Sino po dyan? Yung mga plunderer dyan sa Congress. May mga kaso sa ombudsman. Nakaupo sa Kongreso. Bakit plunderer? Ano bang plunderer? Tagalustay ng pera ng bayan, yun po yan. Plunderer po. So, yeah. Ang daming malalaking kaso o anomalya sa gobyerno na dapat nilang sandali lang po. Pasamantala po, pinuputol ko na po muna ang aking vlog.